Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong Lunes tungod sa ginapahayag paghabuyanay sa makahang mga tinaga, grupo sa mga babayi na ginamo. Pagganitanay isang 4 ka babayi sa isa ka bar sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, nahuli ka. Rider pilason matapos ginhit and run sa isa ka SUV sa Barangay Cuartero, Haro. Insidente, nahuli ka. Mag-asawa nga tigulang nadulaan sang kabuhi matapos matrap sa nasunog nga balay sa Barangay Takuling, Bacolod City. Layaw nga ido sa Barangay Pali Benedicto Mandurriao, may masobra 20 na kanakagat nga mga residente. Kag mga bago nga tagpamuno sa mga lokal nga posisyon, nagpungko na sugod-subong nga adlaw. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 4 ka babayi naganitanay sa isa ka balay ilimnan sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo. Insidente, nahuli kam. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makita sa sining video nga patawhay pa ang sitwasyon sa isa ka bar. Mation-tion, makita na ang isa ka babae nga ginabutong ang buhok sang kasubong sining nga babae. May mga pulungkuan man na naglinupad. Nauntat ang gamo matapos may mga nagtambag. Apang sangyara na ang mga ini sa parking space ng balay ilimnan. Liwat niya naglabutanay ang mga babae. Ang insidente ay natabo sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City pasado alas 2 ang kagahon sang Sabado. Sa investigasyon sang kapulisan, nagavidyoke Sanday alias Gracia kag alias G upod sa ilang mga kabyanan. Nagakanta-kanta man Sanday alias Bel kag alias Dain sa piyak nga lamesa. Ginapahayag nga una nga nagbuya sang hindi marami nga tinaga ang kampo ng Daya alias Gracia. Kag nagbalos man ang kampo ni alias Bel. Diri na nagsugod ang pabati-bati. Suya ay tob-tob nga naglabutanay. Bati-bati lang, amo man lang na. Kagi wala gid ma kay tungod nga nakainom naman siguro. Medyo pagtulok kay kanta-kanta. Amo lang nga nag-init hasta nga nagtindog na sila kagi naglabutanay. Okay. Hasta na respondihan sa mga tanod. Nakaagom sang bukol sa ulo, agdang kag pagpalanakit sang dulunggan kag abaga si alias Gracia. Samtang pila sa tiil kag kamot ang naagom ni alias Bel nga ginapatian nakatapak sang nabuka nga botilya. Ginrefer sang kapulisan ang insidente sa barangay. Natala na ngay patawag sang barangay ang mga impolbado. Inalot-lat naman ng manula sa barangay, ito wala pa man sila kalusot. Nagpatag naman ang tigiya sang bar nga bastante ang mga bouncers ni sa natabo ang insidente. Nagpasalig man sini nga magahimo sang tikang agud hindi na masulit ang kasubong nga insidente. Yung mga tao kutre sa akong pwesto, preparado man na sila, ipinkis kamayara, ginapang saway man na sila sugod sa mga Mano sila mabalan at hindi manamik. Ginatinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ang nadalahig nga kababainan apang wala sa makatudlo sang ila ginatiniran. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, rider nga may U-turn sa Barangay Cuartero, Haro na hit and run sa isa ka SUV. Insidente na huli kam. Si Kim Salinas nakatuto. Ini ang sitwasyon sang dalan sa Barangay Cuartero, Haro, Iloilo City, mga alas 4:40, Domingo sang kagahon. Mation-tion, makita ng paglabay sang isa ka motorsiklo. Ginasundan ini sang puti nga SUV. Sang hana na nga mag-left turn na motorsiklo, ginsalakay ini sang nagasunod nga SUV. Nagtabog ang rider sa motor apang ang salakyan, wala man lang nagdulog. Bangod sang aksidente, nagkalaguba ang pilakaparte sa motor sang 31 anyos nga rider nga isa ka BPO worker. Residente sang Ahoy, Iloilo, apang temporaryo nga nagapauli sa Ungka, Haro. Maswerte nga wala ini nag-angkon sang seryoso nga kasamaran, kundi pagpalanakit lang sang kalawasan. Pagpuli na siya, pagkulang mo sa tao, gagahon. Ang follow-up investigation na po nagkaroon na mag-gather na ito ng
mga dugang pagit yung mga CCTV if there is present in the area. Hindi na natin ma-establish ko na silang may mga contributory negligence. Sa karon, may ginauyatan na ang kapulisan nga dashcam video apang hindi klaro nga makitan ang plate number sang salakyan. Suno kay Pendon, magapangayo sila sa bulig sa Land Transportation Office 6 agud ma-identify ang SUV. Ma-identify that we were going to have the schedule nga makamit sila sa office natin and then we will find or come up kita sa mga necessary steps o mga masunod na ikaw na pwede nga natin pag-inibuon. Kaso nga reckless imprudence resulting to damage to property ang mahimo ipasaka sa driver sang SUV. Parayon niya nagapanom dumang kapulisan sa mga motorista nga maging alerto sa pagbiyahe agud makalikaw sa disgrasya. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupuntahan si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerth, madamo nga salamat. Mag-asawa nga senior citizen na dulaan sang kabuhi sang matrap sa nasunog nila nga balay sa Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutuka. Nakatawag pa sang bombero kag nakapangayo sang bulig sa makasilingan ang 81 anyo sa si Emeline Hibionada pasado alas 4:15 sang agahon matapos na bugtuan nga nagkarab-karab na ang balay sini. Apang wala na ininatigayon nga makagwa kaupo ng bana nga bedridden nga si Edison. Pareho ginbawian sa kabuhi ang mag-asawa matapos matrap sa sunog. Naka-grills ang balay, sementado. So we nag-forcible entry pang bombero naton to gain access no nga makasulod man. So we're also thinking nag-attempt pa si ma'am nga magwa, but then ang balgay namon even nga makagwa siya sa balay, hindi man siya Japon kagwa sa ilang nga gate because may grills. It would be very difficult for her part nga maka-escape pa din. Kuno kay kawatan bala basi sudlon sila kuno. Ti ang balay basi sudlon sila kakawatan amo na nga balay laki lang ang ang grills. Ti amo na nga hindi sa kagwa kay hindi palakan niya abi. Aminado naman ang anak sa mga biktima nga wala sa upod ang maginikanan sa natabo ang sunog. May caretaker kami, si Jello, pero adlaw lang na siya gabantay. May bantay da kada gabi, kami nga magulutot, gabi nulos-bulos. Saturday, Sunday, Monday, tuka na sang magusang subang namon nga magulang. Ano ang mga kabataan sa mga biktima? 3 sa mga inhi ang nagapangabuhi sa US. Nagbilin sa kapin 3 million pesos nga danyos ang sunog. Guba nga air conditioning unit ang isa sa mga ginalantaw nga ginhalinan sa sunog base sa inisyal nga investigasyon sang BFP. Opod, Kirinil Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Mga kapuso, layaw nga ido ginatudlo nga nagapangkagat sa Barangay Pali Benedicto Mandurriao. Nakagat sini hindi na magnubo sa 20 katawo suno sa barangay. Si John Sala nakatutok live. John? Jert, naglabot na sa 8 ka mga kaso sang rabies ang na-record diri sa Iloilo City sa din 4 diri ang ginkagat sang mga layaw nga ido. Gani panawagan sa mga residente sang Barangay Pali Benedicto Mandurriao nga gilayod kun tani nga madakpan na ang nasambit nga ido. Mayor nga alagyan pasulod sa Barangay Pali Benedicto Mandurriao ang iningadalan sa kilid sang isa ka gasoline station. Abang ginalikawan na ini sa mga residente, ilabi na ako nagalakad bangod sa isa ka masabad nga ido. Base sa record sa barangay, masobra sa 20 na ginkagat sini. Kay na sang aga samtang nagalibot sa lugar, naabtan sang news team nga nagapalago sa idalom sang salakyan ng ido. Suno sa mga residente kag sa barangay officials, wais ang nasambit nga ido. Bangod kun aga tubtub hapon, wala man ini nagapang biktima kag sa masami nagapanago lang sa idalom sa mga salakyan. Apang maglapot na gani ang kagabihon tubtub kagahon, di na ini nagapang biktima. Masami kuno nga mga kabataan nga nagahampang o kung mga call center agent nga pakadto sa ilaulubrahan ang ginabiktima sang ido. Duwa sa mga nabiktima na sini ang mga pakaisa ni Manong Franklin. Delikado mag lakat-lakat kung gabi ko nagsanon ko nang bla. Si Manong Nile naman nga isa ka tricycle driver, makapila ka beses na gintuyo man niya kagton sang ido. Masami kuno ini nga nagaliho-liho sa ila parkingan. One time to nakapuli ko mga 10 PM kag 11 bla, do sunod ginang adlaw. Ani kay bala ko na siya kapangagat kay ginaano ko na sa na piparahan ko sa bla. Suno sa barangay, makapila ka beses na nila gintuyo dakpo ng ido apang nagakapaslawan sila. Ginaayon sa mga tanod namon nga ginabantayan pero wais gid katama kay once makakita na sa kani nga
nago na siya. Sino sa pila ka mga pumuluyo, dapat lang nga madakop ng ido bangod sa peligro nga dala sini ilabi na ang balatian nga rabies. Nga ginsabat naman sang city veterinarian. Much better nga maksyon na nagid mas earlier, much better. It's because for the safety man sang tanan. We will try our best na madakpan tong layaw na ido na according sa barangay official is rabies suspect. Jared, suno sa barangay, mas pagahugto na Manila ang deployment sa mga barangay tanod ilabi na sa mga lugar. Sa din masami nagaliho-liho ang nasambit nga ido agud masiguro nga wala na ini isang makagat pa. Jared? Madamo gen nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. O mga puso, good news, pagkatapos na dakong ngasaka sa presyo, sang gatong sa nagliga ni semana, lauma naman ang pagnubo sinibwas, July 1. Base sa datos sa Mo Oil Company, presyo ng diesel ang magadubo sang piso kag 80 sentimos kada litro. Piso kag 40 sentimos naman ang igabuhin sa kada litro sang diesel. Samtang presyo sang kerosene magapanaog sang 2 pesos kag 20 sentimos. Buwasagi patuman sa Mo Oil Company ang adjustment sa presyo sang gato. Mga kapuso, kadungan sa ginhiwat nga Mass of the Solemnity of Saints Peter and Paul the Apostles sa Vatican City kahapon, ginbato na ni Haro Archbishop Midifil Billones ang pallium halin kay Pope Leo XIV. Kaupod ni Archbishop Billones ang iban pang mga arsobispo gikan sa mga Metropolitan Cathedral sa bugos nga kalibutan. Sunod sa Archdiocese of Haro, ginbalik ni Pope Leo ang tradisyon sa diin sa Vatican City ginahiwat ang pagbutang sang pallium. Sang tiyo ni Pope Francis, ginhiwat ang pagbutang sang pallium kay anay Haro Archbishop Jose Romeo Lazo mismo sa Haro Metropolitan Cathedral. Ang pallium nga isa ka woolen vestment ang nagasimbolo sa pag-isa sang Santo Papa kag Arsobispo. Ini man ang nagapakita sa dakong responsibilidad kag papel sa mga arsobispo nga magiya sa mga tumuluo. Ang pallium ang suksukon lang sang isa ka arsobispo sa mga espesyal nga kahiwatan sa Archdiocese. Ang simbolo bala nga ang karnero, no, Jesus as Good Shepherd, ginapasan niya, no, ang sheep na do amo man ina nga simbolo sina ginabutang ina sa ginapasuksok, no, sa arsobispo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, ginlubong na kainasang aga si Candy Tabanda, ang 18 anyos nga ginaligar ginhimuslan kag ginpatay sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo sang Hunyo 17 sang kaagahon. Halin sa misa tubtob sa patio makita ang tuman nga kasubo nga nabasyagan sa mga himata sang biktima. Padayon na ang panawagan sa mga ini sang hustisya na kumpirmar ang pagpangabuso sexual sa biktima sa autopsy examination. Ang suspect sa krimen nga si Aljan Halbuna ang napasakaan na sang reklamo nga rape with homicide. Sa iya judicial affidavit, ginako ni Aljan nga ginpatay sini si Candy. Apang ginpanginwala sini ang pagpanghimulos sa biktima. Sa Negros Occidental naman, himatas ang pila ka magimbawian sang kabuhi matapos na tumbang isa ka mini dump truck sa Silay City, tuman ang kasubo sa insidente. Yaring balita nga aton gintutugan. Biyernes ang aga, ulihin nakita ni Marvin ang mangkod niya si Marlon. Masadya pa kuno ang ila ulihin nga pag-istoryahanay. Mahalin ko sa balay nga maubura na. Pamangkot ko pa sa siling ko, tol ma-duty ka. After 1 hour, nakita ko na sa Facebook nga siya pataligid yung galing igo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ginbawian sang kabuhi. Laway mga batsagon do mabuka manaton dughan. Wala, batunon lang kay disgrasyam lang natawag. Nang isa lang ka-click, duway na dayon. Dead on the spot naman ang uto ni Julian nga si Gerson Leonilio, 38 anyos. Wala, igid yung mga natabo sa mga magulang nga
mga bata edaan ano mo nang kapit pa na mamaya nga kaluoy la sa ila. Sa Nigerson kag Marlon, lakip sa 7 ka mga nagkalamatay matapos aksidenteng natumba ang mini dump truck nga ila ginasakyan sa Gimbalaon Silay City pasado alas 10 Biyernes ang aga. Padayon nga ginabulong sa ospital ang 17 ka mga pilason lakip ng driver nga si Hernani Masa. Ginatubod pa sa kapulisan kung may kapaltahan ini sa aksidente. Amo naman nga ginalakad nga makakuha kami siyang expert mechanic nga makadetermine gid kung may ara gid man nga mechanical error sa salakyan or just human error or bad judgment lang sa aton nga driver. Pananglitan mapamatud-an nga may kapaltahan ang driver. Magapangatubang inisang reklamo nga reckless imprudence resulting to multiple homicide kag physical injuries. Sunod sa kapulisan, nagpahayag ang mga himataas ng duha sa 7 ka mga nawadan sa kabuhi nga wala na sila sang plano magpasakas ng kaso batok sa driver. Hindi man magpasakas ang kaso mahimata sang siyam sa 16 ka mga pilason sa aksidente. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, wala na sang kabuhi sang nasapuan ng isa ka lalaki sa barangay Bugasungan, Tigbawan, Iloilo alas 8 kaina sang aga. Ang biktima ginkilala kay Robert Garcia, 45 anyos, isa ka construction worker nga residente sa barangay Danao, Tigbawan. Base sa inisyal nga investigasyon sang Tigbawan Police, ginapatihan nga tungod sa pagpangsapote ang ginkamatay sang biktima. Base sa panaysayon sang pakaisa sang biktima sa kapulisan, una nga may natabo nga kumusyon sa ilaging padulungan nga namatyan. Dito man sa putihan ng biktima sang 5 kalalaki. Dugang pa sini pagkatapos ng kumusyon, iya ginupdan pa uli ang biktima apang samtang yara sila sa dalan na dulaan ini sang ginhawa. Ginbilin sini ang biktima sa lugar mga alas 2 sang kaagahon. Mga 1 kilometro pa kuno ang kinahanglang lakton para makalabot kung sa diin nahamtang ang salakyan sini. Nagbalik lang siya sa lugar sang aga upod ang mga otoridad. Gina-establisar pa sang kapulisan ang motibo sang krimen. Sa papuli, taga-istorya na pa sila duha no ang magkaisanay ng istorya ni ang biktima nga hindi siya kuno ginawa. Tapos sa suli dito sa natumbaan niya, dito na lang siya nagambal sa nga dumapatay na siya. Amo to dayon nga nadulaan sa ginawa. Sa Bacolod City, lalaki nga nasalaan nga aswang pirason sang gintiro sang kasilinga. Yaring balita. Nagtulokay lang kuno si alias Roberto kag si alias Rudy apang nasalaan kuno sining aswang ang kasilingan rason nga wala niya napunggan ang kaugalingon nga mangluthang. Tulok ako lang gabi ako. Ay sakit siyang ko man tintiro ko sa Asuyat ko bro balaan mo Japon kay sinakat siyang ko. Kapatid ka gini nga may aswang ko ma. May uwi patay ko na ya. Resulta, pila sa dughan ang naagob sa 72 anyos ng biktima. Natabong insidente sa barangay Visa Alegre Sabado sa gabi Hudyo 28. Ginalantaw sa kapisan nga posible yara sa idalom sa illegal nga droga suspect nga 2 ka beses nga nagpalupok. Ang aton nga assessment yan base bala nakatake sang illegal drugs. No? Kay nga muna ang kuan mo nang iyan ang bal. Kay naistorya nato ng biktima. Tupaday mo sila blay, mayuhay mas ako naging bugnoy pagani. Gulpi lang siya gingabutan kay tiro. So magamunay nga mga tao matubang takadlikado. Na-recover sa suspect ang 12 gramo sa suspected shabu, magluwas sa iya kalibre 45 nga pistolang armas. Wala pa nakapalagyo ang suspitsado sa inang lugar. Na-arresto na to in short. Sa standard operating procedure, after arrest, gina-subject naton sa body check. Yes, may dati sa sir nga kaso nga kwan nga frustrated murder man. Handa naman nga magpasakas ang kaso nga frustrated murder ang biktima nga padayon nga ginabulong sa ospital. Ginatuwan sa news team nga makuhaan sa pahayag ang mga himata sini apang nagpaiway na nga magpa-interview. Obod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagpanguna ang 24 Oras Podcast sa news category ng Apple Podcasts sa Pilipinas. Nag-number 1 ang 24 Oras Podcast sa sulusang isa ka semana humalin sang ini ang ginlunsar. Number 2 naman ini sa tanan nga kategorya. Nagpalabot sang pagpasalamat sa suporta si Senior Vice President kag Head sa GMA Integrated News Regional TV kag Synergy Oliver Victor Amoroso.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga naeleher nga opisyal sang gobyerno sang 2025 midterm elections nagsugod na sa pagserbisyo subong adlaw. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kung ano man ang inyong kilanlan, just like the previous administration, the city mayor's office will have an open door policy for everyone. Ini ang pasalig sa magupungkong alkalde sang Iloilo City nga si Raisa Treñas Chu sa flag raising ceremony kay nasangaga. Pasado las 12 kay nasang udto, nagabot na sa iya opisina sa new legislative building ang bago nga vice mayor sang syudad nga si Lady Julie Grace Baronda. Ginpasalig sini nga bisan ara siya sa minorya, hindi maapektuhan ang iya pagserbisyo. Nagapati ako nga ang City Council is an independent body. It means nga kung para sa kayuhan sang syudad, kung para sa kayuhan sang pumuluyo, akon din sila pagasturyahon. Nagpanumpa naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa buong adlaw sa isa ka hotel sa Iloilo City proper sa iya katapusan nga termino bilang gobernador. Matapos ang ginpatagan nga oath-taking sa weekend, opisyal naman niya pungko bilang alkalde sa Bacolod City, si Mayor Greg Gasataya. Gilayon niya nagpaidalom sa drug test ang alkalde kung sariin, nagwa nga negatibo ini sa paggamit sang illegal nga droga. Samtang, padayo naman nga magaserbisyo sa mga taga Negros Occidental si Governor Eugenio Jose Lacson sa iya katapusan nga termino. Sa Aklan, nagsumpa sa pwesto sa iya bago nga termino si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores sang Hunyo 27. Sa unang adlaw sang iya ikaduwa nga termino bilang gobernador, nagtambong sa inaugural session sang sangguniang panlalawigan si Capiz Governor Fredinil Castro. Sa probinsya sang Antique, nagpungko naman bilang gobernador si Governor Paulo Javier. Nagsumpa man subong adlaw bilang gobernador sang Gibaras si Governor Lucille Nava. Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, nagtipon sang Sabado ang mga miyembro sa Catholic religious group nga ang Diyos Gugma. Iniagod magpatigayon sang pagpangamuyo para sa kalinungan sang pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Sa hilikuton nga gintawag nga Prayer Rally for Peace, ang mga miyembro ang naglakat na gikan sa Iloilo Provincial Capital kag sa isa ka universidad sa city proper padulong sa Freedom Grandstand alas 4 sa kaagahon. May misa man nga ginpatigayon. Mga kapuso, may bago nga low pressure area nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihi ni nasiplatan sa Pag-asa sa kalayoon nga 1,125 kilometers na sidlangan sang Central Luzon. Sunod sa Pag-asa, manubo pa subong ang tsansa sini nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Nag-aapekto na sa pila ka lugar ang trough o kung extension sang LPA, samtang padayon naman nga magapaulan sa dako nga bahin sang pungsod ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga lapta-lapta kag mabaskog nga ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Kapuso, tubtob sa mo taguon ang isa kadako nga sekreto. Inang istorya sang Kapuso Afternoon Prime Series nga Akusada. Simple ang kabuhi ilang kuntani para sa pamilyang handom ni Carolina, played by Andrea Torres. Apang mabutang siya sa wala ginalauman nga sitwasyon sa aksidente niya nga mapatay ang karakter ni Max Collins. Ginapalagyuhan sini ang kasuguan bilang si Lorena para sa mabag-o ukon para mabag-ong kabuhi. Pero may eksperyensya naman ang kapintas sang isa ka Ronnie nga ginadala ni Lian Valentin. May masulod man sa kabuhi ni Lorena, si Wilfred nga ginadala ni Benjamin Alves nga isa ka murto sang nakaligay. May maayo-ayhan nga buwas damlag nga nagahulat para sa pareho niya nga akusada. Ang world premiere sini ang nasaksihan na kaina 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime kag sa Kapuso Stream. Samtang, paano bala ipakigbato ng Dayperena kag Flamara? Ang Encantadya agud hindi masakop ni Metena. Dako nga pagbago ang paggabantayan sa Encantadya bangod. Magasulod na si Metena. Ang iya pagpamuno, paano bala batunon sang iya nasakupan. Bantayan ang Encantadya Chronicles Sangre kada 8 p.m. pagkatapos sang 24 oras.
Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kagmangin kabayon sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.